Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Samuel. Unti-unti niyang hinahalikan ang tenga ni Zara, isang haplos na nagpataas ng balahibo ng dalaga. Nagsimula ang mainit na gabi. Dahil ito ang unang pagkakataon sa dalaga, bawat sensasyon ay bago at nakakalula sa kanya. Ngunit, sa gitna ng rurok ng emosyon, biglang naramdaman ni Zara ang paghinto ng lahat. "Bakit ka huminto?" Kunot noong tanong ni Zara habang habol ang hininga. "Bakit ganyan ang mukha mo? Ituloy mo lang." Bakit nga ba napahinto si Samuel? At paano nga ba nauwi ang isang simpleng tindera sa bangketa sa bisig ng isang tulad niya? Flashback. Isang buwan ang nakakaraan, napahinto si Zara sa pagbibilang ng mga barya nang mapansin ang isang aninong tumatabing sa kanyang munting pwesto. Sa gilid ng mataong bangketa, ang tanging kabuhayan niya ay ang maliit na stall na gawa sa tagpi-tagping kahoy. Doon niya ibinebenta ang mga kakanin, sigarilyo at candy na pantawid gutom nila araw-araw. "Iha, pwede ba akong makahingi? Nagugutom na kasi ako." Pakiusap ng isang matandang babae. Gusot ang suot nito na tila pagod na pagod sa paglalakad. Hindi nag-atubili si Sarah. Iniwan niya ang binibilang na barya at agad na inalalayan ang matanda para makaupo sa isang plastik na silya. "Sige po, Lola, huwag po kayong mag-alala." Binigyan niya ito ng sariwang puto at isang bote ng malamig na tubig. "Salamat, Iha." Nakangiting saad ng matanda habang kumakain ng may gana. "Walang anuman po." Maghiliw na sagot ni Zara. Nang matapos kumain ng matanda, napansin nito ang isang maliit na batang mahimbing na natutulog sa semento, na may sapid lamang na sako na malapit sa paanan ni Zara. Nakita ni Zara ang pagtitig ng matanda sa bata. "Anak ko po." Nakangiting saad niya, bagaman may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Si Mika ay pamangkin ni Zara, anak ng kanyang pumanaw na kapatid na namatay matapos itong isilang. Ngunit para kay Zara, siya na ang tumayong ina at ama at tagapagtanggol ng bata. Sila na lang ang magkaramay sa hamon ng buhay. "Kayong dalawa lang ba?" Usisa ng matanda. "Opo, kami na lang." Sagot ni Zara habang inaayos ang kumot ng bata. Tinitigan siya ng matanda ng malalim. Tila may kinikilatis sa kanyang pagkatao. "Iha, pwede bang makitira sa inyo? Wala na kasi akong mapupuntahan." Nagulat si Zara. Halos sapat lang ang kinikita niya para sa kanilang dalawa ni Mika, at ang bahay nila ay maliit lamang. Ngunit hindi niya magawang tiisin ang matanda. "Sige po, ayos lang." Muling ngumiti si Zara. "Kahit maliit lang po ang bahay namin, masaya naman kami roon. Hindi ko po kayo matitiis na manatili rito sa kalsada." "Napakabuti mong tao, Zara. Tunay kang biyaya." Nakangiting pakilala ng matanda. "Ako nga pala si Nympha." "Ako naman po si Zara." "Magandang pangalan, tulad ng iyong kalooban." Saad ni Nympha, habang sa likod ng kanyang mga ngiti ay may nakatagong plano na magpapabago sa takbo ng buhay ng simpleng tindera. Pagdating sa munting barong-barong ni Zara, hindi na nakatiis ang batang si Mika. Kanina pa ito nagtataka kung sino ang matandang kasama nila na tila hapo sa paglalakad. "Mama, sino po siya?" Bulong ni Mika habang nakahawak sa laylayan ng damit ni Zara. "Siya si Nanay Nympha, anak." Sagot ni Zara habang inaayos ang hihigaan ng matanda. "Dito muna siya sasama sa atin dahil wala siyang matuluyan." Sa kabila ng hirap,
Laging itinuturo ni Zara kay Mika ang pagiging matulungin. Agad namang lumapit ang 5 taong gulang na bata at nagmano. Hello po, Nay Nympha. Ako po si Mika. Magiliw na saad nito. Lumipas ang 1 linggo. Isang gabi, habang naghahati sila sa simpleng hapunan, nagulat si Zara sa alok ni Nympha. Zara, pabalik na ako sa amin. Gusto ko sanang isama kayong dalawa ni Mika. Seryosong saad ng matanda. Napatigil sa pagsubo si Zara. Po, may bahay po kayo? Akala ko po ay... Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Akala niya ay nag-iilusyon lang ang matanda dahil sa katandaan o gutom. Meron, iha. Umalis lang ako dahil sa sama ng loob ko sa apo ko. Malungkot na paliwanag ni Nympha. Dahil sa awa at kagustuhang matiyak na ligtas ang matanda, tumango si Zara. Sige po, Nay Nympha, sasamahan namin kayo. Kinabukasan, isang itim at makintab na SUV ang huminto sa tapat ng kanilang dampa. Laglag pa nga si Zara. Hindi siya makapaniwala nang pagbuksan sila ng pinto ng driver. Sa loob ng sasakyan, manghang-mangha sila ni Mika. Ang bango at ang lamig, malayo sa alinsangan ng kalsada na nakasanayan nila. Sa bahay na kayo tumira, Zara. Pag-aaralin ko si Mika sa magandang eskwelahan. Ito na ang pasasalamat ko sa pagkupkup nyo sa akin noong wala akong kahit ano. Deklara ni Nympha. Pagpasok sa mansyon, halos mahilo si Zara sa lawak ng palasyong kinalalagyan niya. Pero agad na pinalitan ng kaba ang pagkamangha niya nang isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa hagdanan. Grandma, saan ka ba nanggaling? Pinag-alala mo ako. Bumaba ang isang lalaking ubod ng gwapo, ngunit tila pasan ang mundo sa sobrang seryoso ng muka. Ito si Samuel. Ang kanyang mga mata ay matalim na lumingon kay Zara at Mika. Sino sila? At bakit may dala kang mga basahan sa loob ng bahay natin? Tanong ni Samuel. Ang boses ay puno ng panguuyam. Sila ang bago kong pamilya, Samuel. Matigas na sagot ni Nympha. Buti pa sila. May malasakit. Namilog ang mga mata ni Samuel at tumawa ng mapait. Grandma, huwag kang magpaloko. Mukhang peperahan ka lang ng mga yan. Tignan mo nga, pati batag ginagamit para makapanloko. Hindi na nakapagpigil si Zara. Bago pa man makapagsalita si Nympha, mabilis na lumapit si Zara at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Samuel. Nanahimik ang buong paligid. Masyadong matalas ang dila mo. Nanginginig sa galit na saad ni Zara. Kahit mahirap lang kami, hindi kami masamang tao. Sa ating tatlo, ikaw ang may pinakapangit na ugali. Wala kang galang sa lola mo at mapanghusga ka pa sa kapwa. Napahawak si Samuel sa kanyang pisngi. Gulat na gulat. Sa buong buhay niya, walang nangahas na saktan o pagsabihan siya ng ganoon. Lahat ng tao ay yumuyukod sa kanya. Maliban sa babaeng ito na tila apoy ang mga mata. Napangiti ng malalim si Nympha. Ang galing mo, Zara. Sige, sampalin mo ulit kapag naging bastos. Biro ng matanda nang mapaupo sila sa hapagkainan. Narinig ko yun. Banta ni Samuel habang masamang nakatingin kay Zara. Ngumiti lang ng matamis si Zara. Isang ngiting nangaasar. Subukan mo lang, Samuel. Gurang na asal bata. Nagpasya si Zara na manatili roon. Hindi bilang palamunin, kundi bilang tauhan sa mansyon kapalit ng pagpapaaral ni Mika. Isang araw, habang naglilinis si Zara, dumaan si Samuel at hindi pinapalampas ang pagkakataong mang-asar. Tss! Ang kapal din ng mukha mong manatili rito. Parinig ni Samuel. Hoy, Samuel! Hindi kami aalis dito
Dahil si Nanay Nympha ang nag-imbita sa amin. Kung ayaw mo kaming makita, doon ka sa mga bar mo makipag-asaran sa mga babae mo. Balik ni Zara habang nakapamaywang. Anong sabi mo? Ako? Gurang? Galit na singhal ni Samuel. Bakit? Hindi ba? Ang laki-laki mo na. Binibigyan mo pa ng sakit ng ulo ang lola mo. Imbes na tumulong ka, puro ka reklamo. Pagtataray ni Zara. Doon ka na nga. Nakakaharang ka sa dinadaanan ng basahan ko. Napatiimbagang si Samuel. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatagpo siya ng katapat. Mabigat ang mga paang umalis siya, habang si Zara ay patuloy na naglilinis ng may tagumpay ng ngiti sa mga labi. Habang nagbabangayan ng dalawa, palihim na nanunood si Nympha mula sa malayo. Napangiti ang matanda. Sa wakas, nakatagpo rin si Samuel ng katapat na hindi niya madaan-daan sa sindak. Gayunpaman, sa loob ng 2 buwan na paninirahan sa mansyon, nakita ni Zara kung gaano talaga kasakit sa ulo si Samuel. Iresponsable, laging amoy alak pag-uwi at walang ibang inatupag kundi ang magwaldas ng pera. Higit sa lahat, wala itong pakundangan kung sagutin ang sariling lola. Hindi ko na alam ang gagawin sa batang yan, Zara. Problemadong saad ni Nympha isang gabi habang nagkakape sila. Ayaw kong mawala sa mundong ito na ganyan pa rin siya. Siguradong babagsak ang kumpanya sa mga kamay niya. Bakit po ba siya naging ganyan, Nay Nympha? Nasaan po ba ang mga magulang niya? Tanong ni Zara. Bumuntong hininga ang matanda. Namatay sila sa isang car accident noong bata pa si Samuel. Sinunod ko ang lahat ng gusto niya para hindi niya maramdaman ang pangungulila. Pero mukhang nagkamali ako. Nasobrahan ang pagiging spoiled niya kaya naging baluktot ang ugali. Naputol ang usapan nila. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Samuel, napasuray-suray. Lasing na lasing ito at halos hindi na maidilat ang mga mata. Hoy, ikaw, nababae ka! Bulol na sigaw ni Samuel habang itinuturo si Zara. Sip-sip ka! Inaagaw mo sa akin ang grandma ko! Samuel, umakyat ka na sa silid mo at matulog. Lasing ka na naman. Saway ni Nympha. Muntik nang mabawal si Samuel sa gitna ng sala. Ngunit mabilis siyang nasalo ni Zara. Napangiwi ang dalaga dahil sa bigat nito at sa tapang ng amoy ng alak. Nay, ako na ang mag-aakit sa kanya. Baka magkauntog-untog pa ito sa hagdan. Presinta ni Zara. Sa bawat hakbang paakyat, walang tigil ang pagbubulong ng kung ano-ano ni Samuel. Pagdating sa silid, halos ihulog ni Zara ang lalaki sa kama sa sobrang pagod. Ay, salamat. Ang bigat mo. Daig mo pa ang isang sakong bigas. Paalis na sana si Zara nang biglang hablutin ni Samuel ang kanyang braso. Sa isang iglap, hinila siya nito sa kama at mabilis na pumatong sa kanya. Isang mapanuksong ngisi ang gumuhit sa labi ng lasing na lalaki. Sigurado akong may gusto ka sa akin kaya hindi ka umaalis dito, 'di ba? Bulong ni Samuel. Ang muka ay dahan-dahang lumalapit sa muka ni Zara. Ngumisi rin si Zara, hindi bakas ang takot. Hindi ako magkakagusto sa isang tulad mo. Masyadong sakit ka sa ulo. Umalis ka riyan, baka basagin ko pang itlog mo. Walang pasabing biglang nilapit ni Samuel ang kanyang mga labi sa labi ni Zara. Nagulat si Zara. Iyon ang kanyang unang halik. Ngunit imbes na matunaw, agad siyang nakabawi. Malakas niyang kinagat ang labi ni Samuel. Aray! Sigaw ni Samuel habang napabitaw. Hindi pa doon natapos si Zara. Gamit ang kanyang tuhod, buong lakas niyang sinipa ang pagitan ng mga hita ni Samuel. Shit! May bolas! Naiiyak na daing ni Samuel,
habang namamaluktot sa kama. Hawak-hawak ang kanyang pagkalalaki. Kapag ako nabaog, yari ka sa akin! Basta kasi! Bulyaw ni Zara habang nagpupunas ng labi. Ulitin mo pa at sisiguraduhin kong pati yung hotdog mo ay madudurog. Mabuting ang mabaog ka para hindi ka na makapagkalat ng lahi mong bulok. Mabilis na lumabas si Zara ng silid. Naiwan si Samuel na namimilipit sa sakit at biglang nawala ang kalasingan. Pagpasok ni Zara sa kanilang kwarto, napahawak siya sa kanyang labi. Galit siya, pero may kakaibang pintig sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Iyon ang unang halik niya. Isang halik na dapat sana ay espesyal, ngunit nauwi sa kaguluhan. Mama, bakit po kayo tulala? Tanong ni Mika mula sa kama. Napaayos ng tayo si Zara at ngumiti ng pilit. Wala lang to anak. Sige na, matulog ka na dahil bukas na ang unang araw ng pasok mo sa school. Humiga si Zara sa tabi ng bata. Hinalikan ito sa noo at malambing na kinantahan. Sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Ngunit ang banta ni Samuel ay tila nagpapatuloy sa kanyang isipan. May araw ka rin sa akin! Maagang nagising si Zara para ihanda ang unang araw ng pasok ni Mika. Hindi niya maipaliwanag ang saya. Sa wakas, makakatapak na sa maayos na paaralan ang kanyang pamangkin. Habang nag-aalmusal, kapansin-pansin ang pagnanakaw ng tingin ni Samuel kay Zara. Tila may kung anong iniisip ang lalaki habang pinaglalaruan ang kanyang tinidor. Ihahatid ko kayo. Biglang saad ni Samuel. Napatigil sa pagnguya sina Nympha at Zara. Halos mabitawan ni Nympha ang kanyang tasa at agad nilapitan ng apo para hipuin ang noo nito. Grandma, ano ba? Reklamo ni Samuel. Hiho, ikaw ba talaga yan? Wala ka bang lagnat? O baka naman, nakadroga ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Nympha. Yes, it's me. Huwag kayong OA. Sagot ni Samuel bago tumayo. Habang naglalakad patungo sa garahe, hindi nakatiis si Zara. Nabagok ba ang ulo mo kagabi? O baka naman masyadong malakas ang sipa ko kaya nag-ibang takbo ng utak mo? Pinilit ni Samuel na maging kalmado kahit na tila sasabog na siya sa asar. Hinimas niya ang ulo ni Mika at ngumiti. Hi kid, pagbutihin mo sa pag-aaral ha? Buti na lang maganda ka. Hindi ka nagmana sa nanay mong mukhang bruha. Isip bata talaga. Bulong ni Zara. Huwag mo ngang turuan ng ganyan ng bata. Maganda ka naman, Zara. Nakangising hirit ni Samuel habang pinagbubuksan sila ng pinto ng kotse. Masyado ka lang talagang matapang para sa isang babae. Alam kong maganda ako at kaya ako matapang dahil hindi ako nagpapatalo sa lalaking tulad mo. Sagot ni Zara sabay irap. Nang makarating sa paaralan, binuhat ni Samuel si Mika hanggang sa loob ng gate. Maraming magulang ang napapalingon sa kanila. Sa paningin ng iba, mukha silang isang perpektong pamilya. Isang gwapong ama, magandang ina, at cute na anak. Salamat po, Tito Samuel. Mahiyain na saad ni Mika. Welcome, kid. Susunduin ko kayo mamaya. Seryosong saad ni Samuel habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Zara. Wag na. Kaya naming umuwi ng mag-isa. Tanggi ni Zara. Susunduin ko kayo. Period. Madiing giit ni Samuel bago ito tumalikod. Naglingunan ang mga kababaihan sa paligid dahil sa taglay na karisma ng lalaki. Ngunit si Zara ay nanatiling nakatayo, nagtataka sa biglang pagbabago nito. Hindi pa man natatapos ang klase, ay naroon na muli si Samuel, nakasandal sa kanyang sasakyan. Tapos ka na agad sa mga babae mo.
Asar ni Zara nang tabihan siya nito. Para kang nagsiselos na asawa. Ngisi ni Samuel. Asa ka? Kung ikaw lang ang magiging asawa ko, hindi ka karapat dapat pagselosan. Sayang lang ang effort. Balik ni Zara. Bakit? Gwapa ako, mayaman, at maganda ang katawan. Halos lahat ng babae, nagkakandara pa sa akin. Mayabang na saad ni Samuel. Aanhin mo ang kagwapuhan kung puro sakit sa ulo lang ang dala mo? Seryosong tanong ni Zara. Walang matinong babae ang magtitiwala sa isang lalaking hindi marunong magmahal ng tapat. Mas masaya ang buhay kung payapa at may respeto. Natigilan si Samuel. Tila tinamaan siya sa sinabi ni Zara. Napatingin siya sa malayo, nalunod sa sariling kaisipan. Hanggang sa lumabas na si Mika na may 3 star sa kamay. Dahil dyan, kakain tayo sa Jollibee at bibili tayo ng toy. Anunsyo ni Samuel. Baka maging spoiled si Mika tulad mo. Pigil ni Zara. Hindi mangyayari yun. Makahulugang sagot ni Samuel. Dahil ikaw ang nanay niya. Sa loob ng fast food chain, pinagmamasdan ni Zara si Samuel habang pinupunasan nito ang sarsa sa pisngi ni Mika. Kung hindi niya lang kilala ang record nito, iisipin niyang isa itong napakabait na lalaki. Bakit ba ang sama ng tingin mo? Ganun na ba ako kagago sa paningin mo? Tanong ni Samuel nang mapansin ang titig ni Zara. Oo, binabalak mo bang paibigin ako para makaganti sa sampal ko? Direktang tanong ni Zara. Nasa mid si Samuel sa kanyang inumin. Target. Yun nga ang orihinal niyang plano. Pero sa tindi ng talas ng utak ni Zara, tila siya ang unti-unting nahuhulog sa sarili niyang patibong. Ang lala ng utak mo. Tanggi ni Samuel, bagaman umiiwas ng tingin. Pag-uwi sa mansyon, hindi na nakaligtas ang dalawa sa usisa ni Nympha. Anong ginagawa mo sa kanila, Samuel? Wala, Grandma. Hinatid ko at sinundo lang. Sagot ni Samuel bago mabilis na umakyat sa itaas. Anong nangyari doon? Takang tanong ni Nympha. Baka po nauntog lang na Nympha. Kibit balikat na sagot ni Zara. Ngumiti si Nympha ng makahulugan. Mukhang tinamaan siya sa'yo, Zara. Ngumiwi lang ang dalaga. Malabo. Imposible. Pero habang paakyat sa kanyang silid, hindi niya mapigilang mapaisip. Ang titig ni Samuel kanina. Isang titig na hindi pambabastos, kundi parang may ibang kahulugan. Isang payapang hapon sa hardin, abala si Zara sa pagdidilig ng mga halaman. Habang si Mika naman ay nakadapa sa Bermuda grass, seryosong nagsusulat sa kanyang notebook. Mula sa balkonahe, hindi maalis ni Samuel ang kanyang paningin kay Zara. Marahang kumakanta ang dalaga habang sumasabay ang buhok nito sa ihip ng hangin. Sa unang pagkakataon, napansin ni Samuel na napakaganda pala ng boses nito. Isang himig na tila nagpapakalma sa magulo niyang mundo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Samuel. Bago pa man siya makapag-isip ng dahilan, natagpuan na lang niya ang sarili na nakatayo sa tabi ni Zara. Oh, Samuel, may kailangan ka? Gulat na tanong ni Zara. Nataranta si Samuel. Ikaw, linisin mo ang kwarto ko. Ngayon na. Palusot niya para lang maitago ang kaba. Sige, saglit lang. Tapusin ko lang to. Sagot ni Zara. Eksakto namang humikab si Mika. Mama, antok na po ako. Binitawan ni Zara ang hose. Patulugin ko lang si Mika. Pagkatapos ay tutuloy na ako sa silid mo. Sige, ako nang magliligpit nito. Pagkakawang gawa ni Samuel habang itinuturo ang mga gamit ni Mika. Isang tipid na salamat ang iniwan ni Zara bago pumasok sa loob.
Pagpasok ni Zara sa silid ni Samuel, halos mapatili siya sa gulat. Anak ng tinapa! Kwarto mo ba to o tambakan? Kunot noong tinitigan ni Zara ang mga kalat na damit at mga bote ng alak. Kailan mo ba huling pinalinis to? Tanong ni Zara kay Samuel na ngayon ay prenteng nakaupo sa sofa. Hindi ko pinapalinis ang kwarto ko kahit kanino. Wala pang ibang nakakapasok dito. Seryosong sagot ni Samuel. Napataas ang kilay ni Zara. Kahit si Nanay Nympha? Kahit siya. Eh bakit ako? Pinapasok mo. Tumingin ng diretsyo si Samuel sa kanya. Dahil ikaw ang gusto kong maglinis nito. Huwag ka ng maraming satsat. Simulan mo na. Inabot ng 2 oras si Zara sa pag-aayos. Nang matapos, hindi niya napigilang mapaupo sa gilid ng kama ni Samuel. Ang bango ng silid. Amoy na amoy ang panlalaking pabango ni Samuel na tila humahalimuyak sa malambot na sapin. Sinong may sabing pwede kang maupo riyan? Seryosong saad ni Samuel. Bagaman, may bakas ng ngiti sa sulok ng labi. Pahinga lang. Ang dumi-dumi ng kwarto mo. Daig mo pa ang basurero. Reklamo ni Zara habang tumatayo. Pero aaminin ko, mabango ka. Bahagyang namula ang pisngi ni Samuel. Labas na nga. Tapos ka na, di ba? Madamot. Irap ni Zara. Akmang lalabas na siya nang bigla siyang harangan ni Samuel sa pinto. Isinandal siya nito sa pader at itinalokbong ang 2 kamay sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Uy! Anong ginagawa mo? Utal na tanong ni Zara. Ang bango ni Samuel ay nanuot sa kanyang ilong, nagdudulot ng kakaibang kiliti sa kanyang sistema. Hinaplos ni Samuel ang pisngi ni Zara. Hinahawakan ko lang ang mukha mo para malaman ko kung gaano kakapal. Mabilis na kinagat ni Zara ang kanyang labi sa inis at kaba. Oh, Sarah, inaakit mo ba ako? Bulong ni Samuel sa kanyang tenga. Ang mainit nitong hininga ay nagpataas sa balahibo ni Zara. Kinagat mo ang labi mo habang nakaharap sa akin. Wrong move, dear Sarah. Nababaliw ka na! Tulak ni Zara, pero hindi natinag ang lalaki. Dahan-dahang idinampi ni Samuel ang kanyang labi sa tenga ni Zara. Isang haplos na tila kuryenteng gumapang sa buong katawan ng dalaga. Samuel! Dali ni Zara. Mabilis na nakahanap ng tsansa. Basagin ko talaga yung itlog mo! Mabilis na napatayo si Samuel habang sapo ang kanyang pagkalalaki. Maawa ka naman. Sayang ang lahi ko kung mababaog ako. Walang sayang kung sa'yo naggaling. Sigaw ni Zara bago mabilis na tumakbo palabas ng silid. Naiwan si Samuel na malawak ang ngiti. Tila nag-e-enjoy sa bawat asara nila. Kinabukasan sa hapagkainan, isang anunsyo ang nagpabagsak sa panga ni Nympha. Grandma, ako na ang mamamahala sa kumpanya natin simula ngayon. Deklara ni Samuel. Naibuga ni Nympha ang gatas na iniinom. Ano? May himala! Humagalpak sa tawa ang matanda habang pumapalakpak. Salamat sa Diyos! Narinig din ang dasal ko! Pasimpleng sumulyap si Samuel kay Zara. Gusto niyang ipakita sa dalaga na hindi lang siya puro sakit sa ulo. Ihahatid ko na kayo sa school bago ako pumasok sa opisina. Saad ni Samuel. Wag na, baka makaabala pa kami. Tanggi ni Zara. Bagaman ramdam niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Hindi kayo abala sa akin, kailanman. Madiing sagot ni Samuel habang nakatitig ng malalim kay Zara. Pumayag na rin si Zara dahil sa pangungulit ni Mika. Habang nakatanaw sa bintana ng kotse, hindi maalis sa isipan ni Zara ang mga huling salita ni Samuel.
Hindi kayo abala sa akin. Sa loob-loob ni Zara, tila may pader na unti-unting nagigiba. Kilig ba ito? O baka sadyang magaling lang talaga itong si Samuel Manuyo? Isa lang ang sigurado. Ang bad boy na nakilala niya sa kalsada ay unti-unti nang nagiging lalaking mahirap nang hindi mahalin. Nagising ang diwa ni Zara mula sa pagkatulala nang lumapit sa kanya ang guro ni Mika. "Mrs., ikaw ba ang nanay ni Mika?" Magiliw na tanong ni teacher. "Opo, ma'am." Sagot ni Zara, bagaman nakakaramdam siya ng kaunting kaba. "May family day kasi bukas. Pasensya na at wala ka sa group chat, kaya baka hindi mo pa alam. Magkakaroon tayo ng mga activities para sa mga bata kasama ang kanilang mga magulang." Paliwanag ng guro. Tumango si Zara. "Sige po, ma'am. Maraming salamat po." Nang bumalik ang teacher sa classroom, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Zara. Hindi siya handa sa mga ganitong kaganapan. Sa isip niya, paano kung hanapin ng ibang magulang ang ama ni Mika? Paano kung makaramdam ng lungkot ang bata? Hindi na malayan ni Zara ang oras dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Mukhang malayo ang narating ng imahinasyon mo ah. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalon sa gulat si Zara. "Samuel, nariyan ka na pala." Bakit parang pasan mo ang mundo? Usisa ni Samuel. Hindi pa ba tapos ang klase? "Hindi pa." Maikling sagot ni Zara. "Family day kasi nila ni Mika bukas." Oh, anong problema doon? Tanong ni Samuel. Dahil ba wala siyang tatay na kasama? Nasaan ba kasi ang tatay niya? Sandaling natigilan si Zara. Patay na ang tatay ni Mika. Pagsisinungaling nito. Ang totoo, ang ama ni Mika ay buhay pa at may ibang pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit pumanaw ang kapatid ni Zara. Namatay ito sa sobrang stress at sama ng loob nang malaman na ang lalaking minahal niya ay may asawa at mga anak na pala. Pinili ni Zara na ibaon ang katotohanang iyon para protektahan si Mika. Pwede ba akong tumayong tatay ni Mika bukas? Biglang saad ni Samuel. Napataas ang kilay ni Zara. Nakakatakot na ang pinapakita mong ugali, Samuel. Baka sipain ka na ng ibang espiritu. Mahinang pinisil ni Samuel ang tungki ng ilong ni Zara. Isang haplos na nagpabilis ng tibok ng puso ng dalaga. Minsan lang ako maging mabait. Sulitin mo na. Sasamahan ko kayo bukas. Paano ang trabaho mo? Kasi simula mo pa lang. Absent ka kaagad? CEO ako, Sarah. Maintindihan ni Grandma kung bakit kailangan kong unahin ang pamilya. Kampanteng sagot ni Samuel. Sige na, pumunta tayo sa mall. Bibili tayo ng family shirt. Family shirt? Kunot noong tanong ni Zara. Wala namang sinabi ang teacher na kailangan nun. Para mas magandang tignan. Para alam nilang iisang team tayo. Sagot ni Samuel. Hindi ko alam na may kabaduyan ka rin pala sa katawan. Natatawang asar ni Zara. Umingo si Samuel. Hindi ka ba doon yun? Tawag doon. Effort. Tara na. Sa loob ng mall, buhat-buhat ni Samuel si Mika habang naglalakad sila. Hindi maikakaila ang kagwapuhan ni Samuel. Halos lahat ng kababaihang madadaanan nila ay napapalingon. Ang iba pa nga ay napapahinto dahil sa tindig nito na parang isang modelo o artista. Ibaba mo na si Mika. Marunong naman yan maglakad. Bulong ni Zara. Nahihiya sa atensyong nakukuha nila. Hayaan mo na, para mas mabilis tayong makarating sa store. Sagot ni Samuel habang nakangiti kay Mika. Gusto mo ba ng shirt na may design ng cartoons, kid? Opo, Tito Samuel. Masayang sagot ng bata. Habang nakasunod si Zara, hindi niya mapigilang mapangiti.
Sa kabila ng lahat ng asaran at bangayan, nakikita niya ang isang bahagi ni Samuel na hindi niya akalaing iiral. Isang lalaking handang maging sandigan ng isang batang nangungulila sa ama. Pero sa gitna ng saya, may kurot sa puso ni Zara. Paano kung malaman ni Samuel ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Mika? Nang makarating sila sa store, agad na bumaling si Samuel kay Zara. Anong kulay ang gusto mo? Pink ang hilig ni Mika. Sagot ni Zara. Nginisihan niya ang lalaki. Inaakalang aayaw ito dahil sa kulay. Ngunit seryosong humarap si Samuel sa sales lady. Miss, pink na family shirt para sa aming tatlo. Malanding inipit ng sales lady ang buhok sa kanyang tenga at nagpakitang gilas ng ngiti kay Samuel. Para po sa inyo, sir? Yes, to my daughter and my wife. Diratsong sagot ni Samuel habang seryosong nakatingin sa babae. Nawala ang ngiti ng sales lady at agad na nag-asikaso. Pagkaalis nito, mabilis na sinundot ni Zara ang tagiliran ni Samuel. Hoy, anong wife? Pinagsasabi mo? Nakakairita ang ngiti niya eh. Masyadong malandi. Simpleng sagot ni Samuel. Sus, pagkakaalam ko, ganyan ang tipo mo. Babaero ka, di ba? Irap ni Zara. Dati yon, ngayon, iba na ang gusto ko. Seryosong saad ni Samuel habang nakatitig sa mga mata ni Zara. Hindi na nakasagot ang dalaga dahil bumalik na ang sales lady, dala ang mga shirt. Habang kumakain sa Jollibee, hindi maalis ni Samuel ang tingin kay Zara. Simple lang ang ganda nito, pero may kakaibang hatak. Baka matunaw ako, Samuel? Taas kilay na puna ni Zara. Ang ganda mo pala talaga. Biglang saad ni Samuel. Namula ang buong muka ni Zara at halos mabulunan. Tigil-tigilan mo nga ako. Kumain ka na lang dyan. Biglang natigilan ang dalawa nang magsalita si Mika. Tito Samuel, ikaw na lang po ang papa ko. Nabitawan ni Zara ang kanyang kutsara. Ito ang unang beses na nagtanong si Mika tungkol sa isang ama. Kasi po, yung mga kaklase ko, may mga papa silang kasama bukas. Dugtong ng bata. Bago pa man makapagsalita si Zara, kalmadong ngumiti si Samuel at ginulo ang buhok ng bata. Oo naman, Mika. Ako ang papa mo. Samuel, huwag mo ngang paasahin ng bata. Madiing bulong ni Zara. Mika, hindi pwede. Balang araw, magkakaroon din si Tito Samuel mo ng sariling pamilya at anak. Nahabag si Zara nang makita ang lungkot sa mga mata ni Mika. Pero laking gulat niya nang buhatin ni Samuel ang bata at pinaupo sa kanyang kandungan. Hindi ako maghahanap ng ibang pamilya, Mika. Deklara ni Samuel. At kung gusto ng mama mo, siya na lang ang magiging asawa ko. Baliw ka talaga! Akala mo ba laro ang pag-aasawa? Bulyaw ni Zara para itago ang naglulundag niyang puso. Seryoso ako. Sagot ni Samuel. Ano, Mika? Pwede mo na akong tawaging papa. Yay! May papa na ako! Masayang sigaw ni Mika. Habang naglalakad pabalik sa kotse, biglang hinapit ni Samuel ang baywang ni Zara. Hoy! Anong ginagawa mo? Parang napasong lumayo si Zara. Ang arte naman ng asawa ko. Tumatawang saad ni Samuel. Tigil-tigilan mo nga ako, Samuel Davon! Pikon na saway ni Zara. Anong ginawa kong masama, Zara Davon? Panunuksong balik ni Samuel. Nanlaki ang mga mata ni Zara. Inangkin na agad nito ang apelyido niya. Itinaas ni Samuel ang baba ng dalaga para itikom ang bibig nito. Ang ganda talaga ng asawa ko kapag namumula. Pagpasok sa kotse, hindi pa rin tumitigil si Samuel. Gusto mo,
Gawa na tayo ng kapatid ni Mika. Kainis ka! Binato ni Zara ang lalaki ng bag ni Mika. Mama, gagawa kayo ni Papa ng kapatid ko? Pwede ba bukas meron na? Inosenteng tanong ni Mika. Humalakhak ng malakas si Samuel habang si Zara naman ay tila gustong lamunin ng lupa sa sobrang hiya. Pag-uwi sa mansyon, sinalubong sila ni Nympha na may malawak ng ngiti. Lola, Papa ko na po si Tito Samuel! Balita ni Mika. Talaga? Masayang-masaya ako para sa inyo! Sagot ni Nympha habang nanunukso ang tingin kay Samuel. Umiwas lang ng tingin ng apo at mabilis na umakyat sa itaas para itago ang sariling ngiti. Nang maiwan ang dalawa, lumapit si Nympha kay Zara. Iha, kapag nagtapat na sa'yo si Samuel, huwag mo siyang pahirapan ng husto, ha? Alam kong hindi pa siya nagmamahal ng seryoso. Pero sa'yo, nakikita ko sa mga mata niya ang tunay na pagtangi. Naku, Nay Nympha, nagkakamali po kayo. Hindi magkakagusto sa akin yun. Tanggi ni Zara. Ngumiti ng matamis ang matanda. Kilala ko ang apo ko. Sa tingin pa lang niya sa'yo, alam kong tinamaan na siya. Sana may katugon ang nararamdaman niya sa puso mo. Tinapik ni Nympha ang braso ni Zara bago ito umalis. Naiwan si Zara na tulala. Papa? Asawa? Zara Davon? Hindi niya alam kung paano nangyari. Pero ang pusong dati ay bato, tila unti-unti nang lumalambot dahil sa isang bad boy na naging papa sa isang iglap. Kinabukasan, maagang nagising si Zara para mag-asikaso. 7:00 pa lang ng umaga ay dapat na nandoon na sila sa paaralan ni Mika dahil kailangang tumulong ng mga magulang sa pag-aayos bago magsimula ang programa. Hi, good morning. Bati ni Samuel sa baritonong boses na tila may bakas pa ng antok. Napalingon si Zara habang nagpiprito ng ham at hotdog. Nakita niya si Samuel na kinukusot pa ang mga mata. Halatang puyat. Good morning. Balik na bati ni Zara. Humikap si Samuel at ipinilig ang ulo. Madaling araw na ako, nakatulog. Nagpuyat ka ba sa pagkikipag-date? Tanong ni Zara. Pilit na itinatago ang kuryosidad. Hindi. Pinuyat ako ng isang babae. Kakaisip sa kanya. Sagot ni Samuel habang matamang nakatitig kay Zara. Hindi sumagot si Zara at nagbingi-bingihan na lang habang mabilis na inaayos ang mga plato sa lamesa. Kumain ka na riyan. Gigisingin ko lang si Mika. Pag-iwas niya. Nasa biyahe na sila papunta sa paaralan. Hindi maiwasan ni Zara na mapangiwi tuwing titingin siya sa rearview mirror dahil sa suot nilang tatlo. Si Samuel ay nakasuot ng pink na shirt na may print na daddy. Si Mika naman ay may nakalagay na daughter. At kay Zara ay ang salitang mommy. Samuel, hindi ka ba talaga naiilang o nahihiya sa suot natin? Sa lubong ang kilay na tanong ni Zara. Bakit ako mahihiya? Ang ganda nga eh. Nakangiting sagot ni Samuel. Baka kasi masyadong OA. Bulong ni Zara. Hindi ito OA. Mukha tayong isang masayang pamilya. Rason ni Samuel. Tama po si Papa. Ang ganda-ganda po ng suot natin, Mama. Sabat ni Mika na halatang tuwang-tuwa. Wala nang nagawa si Zara kundi bumuntong hininga. Oo na, kayo na ang panalo. Suot na natin eh. Huwag ka mag-alala. Napakaganda mo sa suot mo na yan. Hirit pa ni Samuel. Namula ang pisngin ni Zara at inirapan na lang ang lalaki. Inuuto mo lang ako. Pagbaba nila sa paaralan, pinagtitinginan sila ng mga tao. Hindi maitago ni Zara ang hiya dahil sa atensyong nakukuha nila.
Lalo na't agaw eksena ang kagwapuhan ni Samuel. Biglang hinawakan ni Samuel ang baywang ni Zara, habang ang isang kamay naman ay buhat-buhat si Mika. Kailangan ba talagang hawakan mo ako? Bulong ni Zara. Oo, ang dami kasing nakatingin sa yung lalaki. Sagot ni Samuel na may halong selo sa boses. Huwag kang aangal, baka isipin nila magkaaway tayo. Papa, Mama, bakit kayo nagbubulungan? Takang tanong ni Mika. Hinalikan ni Samuel sa pisngi ang bata. Wala kid, naglalambingan lang kami ng mama mo. Wow, ang ganda namang tignan ng pamilya ni Mika. Masayang bati ng teacher na sinalubong sila ng palakpak. Buti pa ang tatay ni Mika ang sweet. Parinig ng isang nanay sa asawa nito na nasa tabi lang. Ngumisi si Samuel at bumulong muli kay Zara. Oh, nakikita mo? Akala nila, happy family tayo. Nagsimula ang mga palaro. Sa unang game na fun run, pang-apat lang si Mika. Bakas ang lungkot sa mukha ng bata at paglapit sa kanila. Good job, Mika. Ang galing mo tumakbo. Puri ni Samuel habang pinupunasan ang pawis ng bata. Hindi pa ako nanalo, Papa. Malungkot na saad ni Mika. Ayos lang yan. Panalo ko naman lagi sa amin ng mama mo. Sagot ni Samuel habang ginugulo ang buhok ng bata. Kusang sumilay ang ngiti sa labi ni Zara habang pinagmamasdan ang dalawa. Para talaga silang tunay na mag-ama. Ngayon niya lang nakita ang kakaibang kinang sa mga mata ni Mika. Ang saya ng isang batang sa wakas ay may matatawag na Papa sa harap ng maraming tao. Palihim na pinahid ni Zara ang luha sa kanyang mga mata. Masaya siya para kay Mika. Pero may halong takot dahil alam niyang hanggang family day lang ang lahat ng ito. Napansin ni Samuel ang pasimpleng pagpunas ni Zara ng luha. Lumapit siya at bumulong ng seryoso. Mag-enjoy tayong tatlo ngayon, Zara. Walang iisiping iba. Ngumiti si Zara at tumango. Oo, salamat Samuel. Natigilan si Samuel sa titig ni Zara. Welcome, honey. Sumimangot agad si Zara. Anong honey? Tumawa lang si Samuel at hindi na sumagot. Habang patuloy silang naglalakad sa gitna ng eskwelahan, suot ang kanilang pink na damit na tila sumisimbolo sa isang bagong simula. Ang susunod na palaro ay ang sack race para sa buong pamilya. Kailangang pumasok ang tatlo sa loob ng isang malaking sako at mag-uunahan sa finish line. Bagaman malaki ang pangangatawan ni Samuel, kasya naman silang tatlo ni Zara at Mika. Kinuha ni Samuel si Mika at binuhat sa gitna nila ni Zara. Kumapit ka sa bewang ko. Kumapit ka nang mabuti dahil tayo ang mananalo. Utos ni Samuel kay Zara. Baka matumba tayo. Kaya mo ba kaming buhatin habang hawak mo ang sako? Nag-aalalang sagot ni Zara. Ako pa. Kahit ikaw pa ang pasanin ko, kaya ko. Mayabang na sagot ni Samuel. Eh di ikaw nang malakas. Taas kilay na hirit ni Zara. Nang pumito na ang teacher para sa simula ng race, muntik nang nawala ng balanse si Zara. Mabuti na lang at maagap si Samuel. Mabilis nitong itiniyak ang pagkakatayo para hindi tuluyang bumagsak ang dalaga. Ingat ka. Paalala ni Samuel. Hawakan mo ang dulong sako sa kabilang side. Ako nang bahala rito. Nagulat si Zara nang maramdaman ang malakas na braso ni Samuel sa kanyang bewang. Inangat niya ito ng bahagya na parang wala siyang bigat. Kapag sinabi kong angat, iangat mo ang sako dahil tatalon ako. Muling utos ni Samuel. Magtiwala ka sa akin, Zara. Tumango na lang si Zara kahit nag-aalinlangan. Dalawa silang buhat ni Samuel habang tumatalon ito sa loob ng sako. Ang ibang parents ay nagkakabuhol-buhol sa sako at ang iba naman ay bagsak na sa lupa.
Pero si Samuel ay tuloy-tuloy sa pagtalon ng may kontrol. Nang makatawid sa finish line, hindi makapaniwala si Zara na sila ang nanalo. Sobrang humanga ang mga manonood dahil sa ipinakitang lakas ni Samuel. Wow! Hindi lang makisig ang daddy ni Mika. Abay, sobrang lakas pa. Namamanghang saad ng guro. Sabi sa'yo mananalo tayo. Nakangising saad ni Samuel, sabay kindat kay Zara. Oo na, ikaw na ang superhero. Natatawang sagot ni Zara. Sa loob-loob niya, hindi niya maikailang humahangan rin siya sa lakas ng lalaki. Para lang siyang papel na binuhat-buhat nito. Pagkatapos ng mga laro, nag-asikaso na sila para kumain. Ngunit napakunot noo si Zara nang may lumapit na isang babae kay Samuel. May dala itong juice na iniabot sa lalaki. Hi, Mr. Pogi. Napahanga mo ako kanina. By the way, single mother ako. Malanding saad ng babae, habang mapang-akit na nakangiti. Parang gustong kalbuhin ni Zara ang babae dahil sa garapal nitong panunuyo. Thanks. Walang emosyong sagot ni Samuel. Lihim na natuwa si Zara sa malamig na tugon nito. Pogi, gusto mo ibigay ko number ko? Pagpapatuloy pa ng babae. Bulag ka ba? Medyo inis na saad ni Samuel. Nasa tabi ko ang asawa ko. May asawa na ako, miss. Napahiya ang babae, kaya naman hindi napigilan ni Zara na mapangisi ng mahina. Akala ko yaya lang ng anak mo. Mataray na hirit ng babae bago inirapan si Zara. Umalis ka na, miss. Nakakaabala ka sa amin. Pagtataboy ni Samuel. Nang makaalis ang babae, binalingan ni Zara si Samuel. Tumatanggi ka na pala sa grasya ngayon? Oo. Seryosong sagot ni Samuel habang nakatitig sa kanya. Dahil nasa harap ko na ang totoong grasya. Napalunok ng laway si Zara. Para itago ang matinding pagkailang at kilig, sunod-sunod siyang kumagat sa hawak niyang lumpia kahit muntik na siyang mabulunan. Lumipas ang ilang araw at mas lalong naging malapit sina Samuel at Zara. Hindi lang ang kanilang mga kilos ang nagbabago, kundi maging ang pintig ng kanilang mga puso. Isang hapon, wala silang kasama sa mansyon dahil isinama ni Nympha si Mika sa mall para bilhan ng mga bagong damit at laruan. Habang nagpapalit ng bedsheet si Zara sa kwarto ni Samuel, bumukas ang pinto ng banyo at lumabas ang lalaki na tanging tuwalya lang ang nakabalabal sa ibaba. Napatulala si Zara. Hindi niya maikaila ang ganda ng katawan ni Samuel. Ang matitigas na muscle sa dibdib at ang malinaw na walong abs na tila inukit ng isang eskultor. Hindi niya namalayan na nasa harapan na pala niya ang lalaki. Gusto mo bang hawakan? Nakangising tanong ni Samuel. Napakurap si Zara. Ha? Ang abs ko. Alam kong gusto mong hawakan. Hamon ni Samuel. Dala ng kuryosidad at pagnanasa. Dahan-dahang itanaas ni Zara ang kanyang kamay at hinaplos ang matigas na tiyan ni Samuel. Nanalo ang kanyang kagustuhan sa katuwiran. Oh, shit. Nahihirapang daing ni Samuel sa sensasyong hatid ng haplos ni Zara. Nahihiyang umatras si Zara. Sorry. No, ayos lang. Mabilis na hinawakan ni Samuel ang kamay ni Zara at muling idinikit ang kanyang tiyan. Hawakan mo lang hanggang sa magsawa ka. Ang tigas. Bulong ni Zara. Kagat ang kanyang labi. Ngayon lang siya nakahawak ng ganito sa isang lalaki. Binabaliw mo ako, Zara. Namamaos na saad ni Samuel. Haplos mo pa lang yan. Paano ba kung...
Hindi na itinuloy ni Samuel ang sasabihin dahil tinitigan niya ang mapulang labi ng dalaga. Walang pasabi na tinawid ni Samuel ang distansya at hinalikan si Zara. Isang halik na puno ng uhaw at pagnanasa. Sa gitna ng kanilang paglalambingan, hindi sinasadyang nalaglag ang tuwalya ni Samuel. Nanlaki ang mga mata ni Zara sa nakita. Alaga ni Samuel. Oh my gulay na talong! Ang laki! Bulalas niya sa sobrang gulat. Ikaw ang dahilan kung bakit galit na galit yan. Natatawang saad ni Samuel. Akma niyang pupulutin ang tuwalya pero pinigilan siya ni Zara. Pwede pahawak? Tanong ni Zara. Kapag hinawakan mo yan, kailangan mong pagbayaran. Banta ni Samuel. Tumango si Zara, handang sumugal. Binuhat siya ni Samuel at maingat na inihiga sa kama. Wala nang atrasan. Bulong ng lalaki. Sa kabila ng kaba, naging marahan si Samuel. Ngunit natigilan siya sa gitna ng kanilang pagsasama. Virgin ka pa? Hindi makapaniwalang tanong ni Samuel nang mapansin ang paghihirap at ang katotohanan sa katawan ni Zara. Mamaya ko na ipapaliwanag. Ituloy mo na, Samuel. Hindi ko na kayang mabitin pa. Ines na saad ni Zara dahil sa nag-aalab na pakiramdam. Natawa si Samuel at hinalikan siya sa noo bago muling gumalaw ng mahigit na pagmamahal at ingat. Sa loob ng silid na iyon, tanging ang kanilang mga halinghing at malalim na hininga ang naririnig. Nang matapos ang lahat, magkayakap silang nakahiga. Pawisang pareho, pero payapa ang mga puso. Dito na nagpasya si Zara na sabihin ang katotohanan. Ang totoo, hindi ko tunay na anak si Mika. Pamangkin ko siya. Pag-amin ni Zara. Namatay ang kapatid ko noong ipinanganak siya dahil sa sobrang stress. Ang tatay ni Mika ay may asawa at mga anak na pala. Niyakap ng mas mahigpit ni Samuel si Zara. Sorry to hear that, Zara. Sobrang hirap siguro ng pinagdaanan niyo. Lalo na't ikaw lang ang nagpalaki sa kanya. Kinaya ko dahil mahal ko siya. Saad ni Zara. Huwag ka mag-alala. Kasama mo na ako ngayon sa pagpapalaki kay Mika. Nakangiting saad ni Samuel. Gusto mo bang magpakasal na tayo? Tiningala ni Zara ang mukha ni Samuel. Pakasal? Oo. Papakasalan kita para maging isang buong pamilya na talaga tayo. Seryosong saad ni Samuel. Namuo ang luha sa mga mata ni Zara dahil sasaya. Oo, Samuel. Pumapayag akong pakasalan ka. Pwede pa isa ulit? Nakangising hirit ni Samuel habang pinupunasan ang luha ni Zara. Masakit pa. Biro ng dalaga. Pero bago pa sila makapagsimula muli, narinig nila ang malakas na boses ni Mika mula sa labas ng pinto. Papa! Mama! Nariyan na po kami! Shit! Mura ni Samuel habang nagmamadaling bumaba sa kama para maghanap ng damit. Masyadong maaga ang anak natin. Nagmadali ring bumaba si Zara sa kama para pulutin ang mga damit na nagkalat sa sahig. Ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kaba. Mama! Sigaw muli ni Mika mula sa labas. Saglit lang, nak! Tugon ni Zara habang mabilis na isinusuot ang kanyang damit kahit baliktad pa ang ilang bahagi nito. Oh, Mika! Bakit hindi ka pa pinapasok? Narinig nilang tanong ni Nympha mula sa hallway. Nataranta sina Zara at Samuel nang makitang umikot ang siradura ng pinto. Namutla si Zara. Para silang mga magnanakaw na mauhuli sa akto. Nakita ng matanda ang dalawa na nagmamadaling mag-ayos ng sarili.
Mika, sa baba mo na lang hintayin ang mama at papa mo. May inaayos lang sila. Saad ni Nympha na bakas ang pagpipigil ng tawa sa boses. Pulang-pula ang mukha ni Zara dahil sa hiya. Pakiramdam niya ay gusto na niyang magpalamon sa lupa. Samantalang si Samuel ay natatawang kinakamot lang ang kanyang ulo. Nahuli tayo. Ani Samuel na tila hindi man lang nababahala. Tumatawa ka pa riyan. Nakita na tayo ng lola mo. Nakakahiya. Irap ni Zara. Ayos lang yan. Magiging asawa naman na kita eh, di ba? Pangaasar ni Samuel sabay akbay sa dalaga. Habang bumababa sila ng hagdan, bawat hakbang ni Zara ay tila napakabigat. Hindi niya alam kung paano titingin ng diretso kay Nympha. Nang makarating sa sala, sinalubong sila ni Mika na may bitbit na maraming paper bags. Mama, ang daming binili na damit ni Grandma Nympha. Masayang balita ng bata. Nagpasalamat ka ba? Pilit ng ngiting tanong ni Zara. Opo. Masayang sagot ni Mika. Zara, bakit hindi ka makatingin sa akin? Puna ni Nympha habang nakaupo sa sofa. May panunuksong ngiti sa mga labi. Tumikhim si Samuel. Halatang naaaliw sa pamumula ni Zara. Sa huli, napilitan din si Zara na salubungin ang tingin ng matanda. Sorry po, Nay Nympha. Tungkol kanina. Bakit ka naman nagsusorry? Tanong ni Nympha. Kasi po, nahuli niyo kami ni Samuel. Nahihiyang sagot ni Zara. Kailan ang kasal? Diretsong tanong ni Nympha na ikinabigla ni Zara. Kung ako ang masusunod, Grandma, kahit ngayon na. Mabilis na sagot ni Samuel. Naging seryoso ang mukha ni Nympha, pero nanatili ang tamis sa kanyang ngiti. Iha, sa tingin ko naman ay may pagtingin ka rin sa apo ko, hindi ba? Tumingin si Zara kay Samuel bago marahang tumango. Opo, mahal ko po si Samuel. Napangiti ng malapad si Samuel at hinawakan ang kamay ni Zara sa harap ni Nympha. Zara, pakasal na tayo. Ngayon na narinig ko ang pag-amin mo. Wala na akong balak na pakawalan ka pa. Inabutan sila ni Nympha ng isang singsing na ginto, isang heirloom ng pamilya. Ibigay mo ito sa kanya, Samuel. Panahon na para magkaroon ng mansyong ito ng tunay na reyna. Lumipas ang isang taon at mas lalong tumibay ang pagsasama ni na Samuel at Zara bilang mag-asawa. Naging abala rin si Samuel sa pamamahala ng kumpanya kaya mas lalo itong lumago sa ilalim ng kanyang liderato. 2 araw na hindi umuuwi si Samuel dahil nasa out-of-town meeting siya kasama ang mga bagong investors. Hindi naman maintindihan ni Zara kung bakit naiinis siya kahit wala namang dahilan. Pumasok pa sa isip niya na baka may ibang babaeng kasama ang asawa, kahit alam naman niyang hinding-hindi iyon magagawa ni Samuel. Bukod sa mood swings, 2 araw na rin siyang sumusuka tuwing umaga. Mama, bakit nakasimangot ka? Tanong ni Mika habang sila ay nag-aalmusal. Hindi ko alam, anak. Nainis ako pero hindi ko alam kung bakit. Naguguluhang sagot ni Zara. Napahinto sa pagsubo si Nympha. Nag-away ba kayo ni Samuel? Tanong ng matanda. Ngumiti ito nang may makita sa pintuan. Oh, narito na pala ang asawa mo. Nakasimangot na tinignan ni Zara si Samuel na palapit sa kanila. Imbes na matuwa, bigla siyang nakaramdam ng inis at parang gusto niyang kagati ng asawa. Bakit ganyan ang mukha mo? Kunot noong tanong ni Samuel pagkalapit. Hindi sumagot si Zara at inirapan lang siya. Nag-away ba kayo? Usisa ni Nympha. Hindi, Grandma. Okay naman kami nung umalis ako.
Sagot ni Samuel, halatang naguguluhan. Naiinis ako sa'yo. Madiing saad ni Zara. Bakit? Anong nagawa ko? Wala, basta naiinis ako sa'yo. Parang batang sagot ni Zara. Zara naman, dahil ba sa 2 araw akong nawala? Trabaho lang yun. Alam mo naman. Malumanay na paliwanag ni Samuel. Biglang nakaramdam ng lungkot si Zara. Naiiyak siya dahil sinusuyo siya ng asawa, pero hindi niya mapigilan ang inis. Ngumiti si Nympha habang pinagmamasdan ang dalawa. Baka naglilihi ka. Parehong natigilan sina Samuel at Zara. Lihi? Utal na tanong ni Zara. Kapag naglilihi, buntis, di ba? Masayang tanong ni Samuel. Biglang naalala ni Zara na magdadalawang buwan na siyang delayed. Magdadalawang buwan na akong delayed. Bulong nito. Nagkakaapo na ako sa tuhod. Masayang tili ni Nympha. Magpatingin kayo sa doktor, mamaya para makasiguro. Magkakaroon na ng kapatid si Mika. Sigaw ni Samuel sa tuwa. Nasaan po? Tanong ni Mika habang patingin-tingin sa paligid. Nasa loob pa ng tiyan ng mama mo, kid. Sagot ni Samuel. Huwag muna kayong magsaya, hindi pa sigurado. Pigil ni Zara. Sure na ako. Walang pali ang pag-aararo ko sa'yo eh. Nakangising bulong ni Samuel. Mahiya ka naman, Samuel. Walang preno yung bibig mo. Namumulang saway ni Zara. Nilapitan siya ni Samuel para yakapin, pero biglang hinalukay ang sikmura ni Zara. Mabilis siyang tumakbo sa lababo para sumuka. Ayos ka lang. Nag-aalalang tanong ni Samuel habang hinahaplos ang likod ng asawa. Lumayo ka sa akin! Pagalit na saad ni Zara. Ah, bakit? Ano na namang nagawa ko? Nasasaktang tanong ni Samuel. Ang baho mo! Inamoy ni Samuel ang sarili, pero mabango naman siya. Pinaglilihian ka nga ni Zara, Samuel. Tawa ni Nympha. Huwag mo muna gamitin ang perfume mo at habaan mo ang pasensya mo. Pumunta sila sa klinik at doon ay kinumpirma ng doktor ang magandang balita. Congratulations, Mrs. Davon. You're 8 weeks pregnant. Napasigaw sa tuwa si Samuel sa loob ng klinik. Sorry, Doc. Masaya lang talaga ako. Naluha naman si Nympha sa tuwa. Salamat, Sarah. Sana, bago ako lumisan, makita at mabuhat ko pa ang apo ko sa tuhod. Malakas pa kayo, Nay Nympha. Makikita niyo pa po siya. Nakangiting sagot ni Zara. Nag-celebrate sila sa isang restaurant. Todo alalay si Samuel kay Zara na tila ba ito ay gawa sa bubog na madaling mabagsak. Ano ba, Samuel? Para naman akong matutumba sa ginagawa mo. Saway ni Zara. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ang baby natin sa loob. Seryosong sagot ni Samuel habang pinaghihila ng upuan ng asawa. May baby po sa tiyan ni Mama? Takang tanong ni Mika habang nakatitig sa puso ni Zara. Baka po hindi siya makahinga riyan. Paano po siya kakain? Magpupo, iihi. Natawa silang lahat sa inosenteng tanong ni Mika. Ipiniliwanag ni Nympha na buwan pa lang ang hihintayin bago lumabas ang sanggol. Nang dumating ang sandamakmak na order ni Samuel, napangiwi si Zara. Ang dami naman nito. Maubos ba natin to? Kailangan mong kumain ng marami dahil 2 na kayo ni baby. Sagot ni Samuel. Kung hindi po maubos, pwede po ba natin ipabalot para ibigay sa mga batang nasa labas? Pakiusap ni Mika. Napangiti sina Samuel at Zara. Proud na proud sila dahil lumalaking may mabuting puso ang bata. Oo naman, Mika. Proud na proud kami sa'yo. Sana, hanggang sa pagtanda mo, ay madala mo ang ganyang kabutihan. Saad ni Samuel habang hinahaplos ang buhok ng bata.
Sa gitna ng tawanan at masarap na pagkain, ramdam ni Zara ang labis na kaligayahan. Wala na siyang mahihiling pa, kundi ang manatiling buo at masaya ang kanilang pamilya. Kasama si Samuel, si Mika at ang buong anghel na paparating. Sa paglipas ng mga araw, halos hindi na pumapasok si Samuel sa trabaho. Kung papasok man siya ay saglit lang at agad ding uuwi para bantayan si Zara. Sobra-sobra ang pag-aalagang ibinibigay niya sa mag-ina at lahat ng maisipang kainin ni Zara ay agad niyang ibinibigay. Kahit na ang ilan ay mahirap intindihin. Tulad na lang ngayong araw, napapakamot ng ulo si Samuel sa hiling ng asawa. Gusto ko ng itlog na kalalabas pa lang sa puwet ng manok, tapos isahog mo sa pansit na may sabaw. Pero ayaw ko ng may tuyo, pero gusto ko yung may lasang tuyo. Seryosong saad ni Zara. Ha? Wala namang tuyo pero may lasang tuyo. Kunot noong tanong ni Samuel. Sumasakit ang ulo niya kung paano iyon lulutuin. Oo, bilis na, gusto ko nang kumain ng pansit. Pagmamaktol ni Zara. Mukhang makakalbo ako rito bago pa lumabas ang anak ko. Bulong ni Samuel habang kamot-kamot ang ulo. Hindi nagpatumpik-tumpik si Samuel. Pinuntahan niya ang farm ng mga manok at hinintay talaga ang pangingitlog para masigurong fresh ang itlog. Pagkatapos, nagtungo siya sa isang kilalang chef para ipaluto ang pansit na may sabaw na lasang tuyo pero walang tuyo. Kahit ang chef ay napakunot ang noo, ngunit sa huli ay nagawan din ng paraan gamit ang sekretong pampalasa. Nang maihain ng pagkain, masayang humigop ng sabaw si Zara. Ang bango! Good job, Papa! Nawala ang lahat ng pagod ni Samuel nang makita ang ngiti sa labi ni Zara. Sulit ang pagpunta niya sa poultry farm at paghahanap ng chef. Kinahaponan, katatapos lang maligo ni Zara. Nakita siya ni Samuel na nakaupo sa kama at tila malalim ang iniisip habang nakatitig sa sahig. Naihatid mo na ba si Mika sa school? Mabuti na lang at panghapon na ang klase niya ngayon. Hirap na siyang gisingin sa umaga. Saad ni Zara. Oo, kanina pa. Sagot ni Samuel. Pero ang paningin niya ay unti-unting napako sa asawang nakatapis lang ng tuwalya. Naisipan ni Zara na asarin ang asawa. Dahil sa pagbubuntis, ramdam niya ang init sa kanyang katawan at ang pagnanais na makasiping si Samuel. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang tuwalya at hinayaang mahulog ito sa sahig. Napasinghap si Samuel. Ibalik mo yan, Zara. Baka makalimutan kong buntis ka at araruhin kita. Ayaw kong maalog si baby. Nagtitimping saad niya pero hindi maalis ang kanyang tingin sa hubad na katawan ng asawa. Pilyang ngumisi si Zara at mapang-akit na umikot-ikot sa harap nito. Bakit, Samuel? Natatakot ka ba? Bumigat ang paghinga ni Samuel. Binabaliw mo ako. Tama na. Magbihis ka na. Hindi nakinig si Zara. Lumapit siya kay Samuel at mapang-akit na kinagat ang kanyang labi. Tuluyang natibag ang pagpipigil ng lalaki. Binuhat niya si Zara at maingat na inihiga sa kama. Kapag natapos tayo rito, magpapacheck up ka sa doktor mo para siguradong okay si baby. Huling banta ni Samuel bago siya sumunggab sa mga halik ni Zara. Sobrang ingat sa bawat galaw ni Samuel. Kahit pa kitang-kita ang pagiging mapusok ni Zara. Pareho silang hinihingal nang matapos ang kanilang pagsasama. Napailing na lang si Samuel habang pinagmamasdan ang asawa. Ayos ka rin magbuntis. Nagiging wild ka. Natatawang saad ni Samuel. Baka naalog pa ang anak natin. Baka mas kambal pa dahil sa ginawa natin. Natawa rin si Zara. Ewan ko ba, gusto lang talaga ng katawan ko.
Magpatingin ka pa rin sa doktor bukas. Giit ni Samuel. Mukhang okay lang naman si baby. Wala naman akong nararamdamang masakit. Sagot ni Zara. Mas mabuti nang sigurado tayo. Seryosong saad ni Samuel. Alam niya at laki at bigat ng kanyang bawat galaw at ayaw niyang malagay sa panganib ang kanilang anak. Tumango na lang si Zara. Bagamat masaya at kontento sa pagmamahal ni Samuel, alam niyang tama ang asawa. Kailangang unahin ang kaligtasan ng baby sa loob ng kanyang tiyan. Ang sikat ng araw sa bintana ng mansyon ng mga Davon ay tila may dalang kakaibang kaba at excitement ngayong umaga. Isang buwan na ang lumipas mula ng huling check-up ni Zara at Samuel at ngayon ang itinakdang linggo para sa pagdating ng kanilang bagong anghel. Araw-araw, kahit mabigat na ang kanyang pakiramdam, pilit na bumabangon si Zara para maglakad-lakad sa malawak na garden ng mansyon. Ayon sa kanyang huling ultrasound, ang baby ay tumitimbang na ng 3.5 kilogram. Malaki ang bata. Kaya naman, pinayuhan siya ng kanyang OBGYN na mag-diet at mag-ehersisyo para maiwasan ang cesarean section. Takot si Zara sa operasyon. Gusto niyang maranasan ang normal na panganganak bilang huling sakripisyo para sa kanyang anak. Hinga ng malalim, Zara. Kaya mo to. Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang naglalakad. Ang isang kamay ay nakasuporta sa kanyang malaking tiyan. Ngunit, sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, biglang tumigil ang mundo ni Zara. Isang matalim at gumuguhit na sakit ang naramdaman niya mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang puson. Napahawak siya sa malapit na posteng kahoy. Ang kanyang muka ay namimilipit sa hapdi. Ang kanyang tiyan ay tumigas na parang bato. Isang senyales na hindi na ito basta-bastang Braxton Hicks. Eksakto namang lumabas sa pinto si Nympha. Bitbit ang isang plato ng hiniwang pinya na paborito ni Zara. Agad na nabitawan ng matanda ang plato nang makita ang kalagayan ng apo. Nay Nympha, sumasakit na po. Hindi ko na kaya. Hirap na saad ni Zara. Diyos ko! Magantay ka lang, iha! Tatawagan ko si Samuel! Tarantang sigaw ni Nympha. Sa loob ng ilang minuto, ang dating tahimik na mansyon ay napuno ng ingay at taranta. Habang tinatawagan ni Nympha si Samuel sa opisina, inalalayan ng mga kasambahay si Zara patungo sa sasakyan. Nang maramdaman ni Zara ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang hita, alam niyang wala nang balikan. Pumutok na ang kanyang panubigan. Sa kabilang dako, nasa gitna ng isang napakahalagang meeting si Samuel nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Nang makita ang pangalan ni Nympha, agad siyang tumayo. Hindi pinansin ang gulat na muka ng kanyang mga business partner. Bakit, Grandma? Samuel! Pumutok na ang panubigan ni Zara! Pupunta na kami sa ospital! Hindi na nag-aksaya ng oras si Samuel. Halos liparin niya ang daan patungong ospital. Ang kanyang puso ay nakikipagkarera sa bilis ng kanyang sasakyan. Please, Lord, bantayan niyo po sila. Paulit-ulit niyang dalangin. Pagkarating sa ospital, nakita niya si Nympha na karga ang isang balisang si Mika. Nasaan si Zara? Hysterical na tanong ni Samuel. Nasa loob na ng delivery room, Samuel. Kanina pa siya dinala roon. Sagot ni Nympha. Hindi mapakali si Samuel. Naglalakad siya ng pabalik-balik sa hallway. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat minutong lumilipas ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Sa kabilang banda, naririnig niya ang mga ungol at sigaw ni Zara mula sa loob. Sa loob ng delivery room, ang lahat ay tila isang malabong panaginip para kay Zara. Ang sakit ay kakaiba. Tila ba binibiyak ang kanyang katawan sa dalawa. Gusto na niyang sumuko.
Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mukha ng doktor at naririnig ang boses nito na naguudyok sa kanya, naalala niya ang mukha ni Samuel at ni Mika. Isang malakas na ere pa, Zara! Nakikita ko na ang buhok ng bata! Sigaw ng doktor. Buong lakas na umire si Zara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kama. Sa huling sandali ng matinding hapdi, isang malakas na iyak ng sanggol ang bumagsak sa katahimikang silid. Kasabay ng pag-iyak na iyon ay ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Zara. Ang hapdi ay biglang napalitan ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Inilagay ng nurse ang bata sa kanyang dibdib. Mainit, madulas, at buhay na buhay. Ang pogi at ang lusog ng anak niyo, Mrs. Davon. Nakangiting saad ng doktor. Matapos ang ilang oras na pamamahinga sa recovery room, sa wakas ay pinayagan na ring pumasok si Samuel. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang kanyang mga mata ay agad na humanap sa kanyang asawa. Nakita niya si Zara na nakasandal sa mga unan. Pagod, ngunit may kakaibang ningning sa mga mata. Sa tabi nito ay isang maliit na crib, kung saan mahimbing na natutulog ang isang sanggol na nakabalot sa asul na kumot. Lumapit si Samuel at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Zara. Hinalikan niya ito ng matagal. Salamat, Zara. Salamat sa sakripisyo mo. Gusto mo ba siyang buhatin? Nanginginig ang mga kamay ni Samuel nang buhatin niya ang sanggol. Sa sandaling madikit ang balat ng bata sa kanya, tila natunaw ang puso ng dating matigas na bilyonaryo. Ang sanggol ay may matatambok na pisngi at ang hugis ng ilong ay eksaktong kopya ng kay Samuel. Kamukhang kamukha mo siya, Samuel! Saad ni Nympha nakakarating lang kasama si Mika. Pumunta si Mika sa tabi ng kanyang papa at tinignan ang kapatid. Papa, siya na ba ang baby? Ang liit niya po. Pwede ko na ba siyang kalaro? Natawa silang lahat sa inosenteng tanong ni Mika. Hindi pa sa ngayon, anak. Kailangan mo na nating palakihin si Baby Samuel Jr. Sagot ni Samuel. Nang lumisan na sina Nympha at Mika para kumuha ng pagkain, naiwan ang mag-asawa sa katahimikan ng silid. Umupo si Samuel sa gilid ng kama ni Zara at muling hinawakan ang kanyang kamay. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Tanong ni Samuel nang may pag-aalala. Nakangiting umiling si Zara, bagamat may bakas pa rin ng pagod. Medyo masakit pa ang katawan ko, lalo na sa ibaba. Pero sulit ang lahat nang makita ko ang mukha niyo ni baby. Alam mo nung nasa labas ako, parang ihinto ang puso ko sa kaba. Pag-amin ni Samuel. I realized today na walang silbi ang lahat ng yaman ko. Kung mawawala kayo sa akin, kayo ang tunay kong kayamanan. Naluha si Zara sa narinig. Mahal na mahal kita, Samuel. Salamat sa pagiging sandigan ko mula noong simula. Mula noong tinitignan mo lang ako bilang yaya ni Mika, hanggang sa maging asawa mo ako. Hindi lang kita asawa, Zara. Ikaw ang buhay ko. Madamdaming sagot ni Samuel. Pangako ko sa'yo at sa mga anak natin, hanggat may hininga ako, walang mangyayaring masama sa inyo. Aalagaan ko kayo at bibigyan ng buhay na puno ng pagmamahal. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana ng ospital, muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pasasalamat, pangako at wagas na pag-ibig. Wala nang mahihiling pa si Zara. Mula sa pagiging simpleng babae na nangarap lang ng marangal na trabaho, natagpuan niya ang isang pamilyang kumpleto at nagmamahal sa kanya ng totoo. Ang kwento nila ni Samuel Davon ay hindi nagtatapos sa araw na ito. Ito ay simula pa lamang ng mas mahaba